And call and before we call our final speaker this evening, let's watch a short video presentation. My that the ministry HBBC. Hello, Martas. That is the ministry of HBBCs. They have, if I'm not mistaken, 18 works local
and we are privileged to have Pastor Purvis, our guest speaker. And it's my honor and privilege to introduce our guest speaker tonight, the pastor of Usana Bible Baptist Church, Pastor Purvi Cadilina. Please come and give us the word of God. Let's all stand up, please. Thank you very much, Pastor Arvin. Pastor Arnel, marami pong salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga pastors at sa lahat sa inyong mga delegates at young people. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat ng po nang excited sa Word of God, say Amen. Oo, parang hindi pa eh. Lahat ng excited, say Amen. Pakikamayan mo ngayong katabi mo, yung mahigpit, hanggang dumudugo. Sige, mahigpit. Yan. Okay, praise the Lord. Nakatayo na tayo. Tayo po ay dumako sa panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Dalangin ko po na inyong pagpalain ang pangangaral ng inyong salita. I pray that you will empower and bless your servant tonight and work in the hearts of our young people. Na mula sa preaching na ito ngayong gabi, Panginoon, may mga desisyon, commitment na kanilang gagawin para sa iyo at para sa mga gawain kung saan doon mo po sila inilagay. Lord, I pray that you give me the wisdom in Jesus' name. Amen. You may be seated, please. May dala akong cellphone dito. Sinong may cellphone? Okay. Ang cellphone ay blessing. Amen. Pero kung hindi mo alam gamitin, sayang. Tama? Anumang bagay, pag meron ka at hindi mo alam gamitin, sayang. Ganyan din ang buhay ng kabataan. Maraming mga kabataan, sayang lang ang kanilang buhay sapagkat hindi nila alam kung saan gagamitin. They don't know what to do with their lives. I pray tonight that from this message, you will learn what to do with your life. Now, pakisabi mo sa katabi mo, don't waste your youth. Come on, tell it, come on. Don't waste your youth. Sa Tagalog, huwag mong aksayahin ang iyong pagiging kabataan. Alam nyo mga kapatid, tatandaan nyo, hindi ka young people forever. Malamang ay single ka lifetime, pero hindi ka young people forever. Everybody say that? Hindi ka young people forever. At dahil dyan, dapat meron kang gagawin ngayon sa iyong edad o sa iyong pagiging kabataan na later on, matutuwa ka, masisiyahan ka, ginawa mo ito nung young people ka. Because you will not be young people forever. Ang sabi ng Bible, to everything there is a season and a time to every purpose. Ecclesiastes chapter 3, verse number 1. May purpose, bakit ginawa ang araw? Right? May purpose, bakit may gabi? Iba ang araw, iba ang gabi. Are you there? Parang tulog yung iba sa inyo eh. Iba ang araw, iba ang gabi. Right? Huwag mong gawing gabi ang araw at huwag mong gawing araw ang gabi. May dapat gawin ka sa araw na hindi mo dapat gawin sa gabi. At may dapat kang gawin sa gabi na hindi mo gagawin sa araw. Ang tao binabaliktad, di ba? Dapat nagtatrabaho ka sa araw, tulog sa gabi. Ang iba, trabaho sa gabi, tulog sa araw. Ang tawag doon, night shift. Graveyard. Pero may dahilan kung bakit nilikha ang araw at nilikha ang gabi. May dapat gawin ka sa araw na hindi mo gagawin sa gabi.
may dapat gawin ka sa gabi, nagagawin mo yan sa gabi para magiging maganda ang araw. Tama ba ako? In the same way, may dahilan bakit young people ka ngayon, mamaya adults ka. Ulitin ko. May dahilan bakit young people ka ngayon, later on, adults ka. Na may dapat gawin ka ngayong young people ka, na pag naging adult ka, masaya ka, ginawa mo nung young people ka. At meron ka rin hindi dapat gawin ngayong young people ka, dahil pag ginawa mo yan, pagdating ng adult life mo, you will regret bakit ginawa mo ito nung ikaw ay young people. You will not be young people all your life. Young people is only a stage of your life. That's why, listen to me, ang pagiging young people ay blessing kung alam mo ang dapat mong gagawin ngayong young people ka. The problem with many young people, they only waste their youth. They waste their young people years. Puro ML, puro barkada, puro bulakbol, puro love life, puro siyota, boyfriend, girlfriend, kung ano-anong ginagawa sa online game. Bakit? Because they don't know that their young people stage is a preparation for the next stage. Kaya tatandaan nyo to, hindi ka young people forever. Siguraduhin mo na yung dapat gawin mo ngayong young people ka ay magiging blessing sa susunod na aspect ng buhay mo. That is why, don't waste your youth. Sa gabing ito, ay nais kong ibahagi sa inyo what to do now. Simple yung tanong, no? Hindi later. Huwag mong sasabihin, ay, gagawin ko to mamaya. Hindi po. Gagawin mo na ito ngayon. Ngayon, ibig sabihin, hindi ngayong araw na to necessarily, pero ngayong young people ka. Hello? Young people ka ngayon, mamaya, hindi ka na young people. So, there are things that you need to do now that you should not do later. Because later, if you do it later, it will be too late. Dapat ngayon, gawin mo yan. Sino sa inyo, gusto nyo ang buhay nyo, pagtanda, blessed, taas ang kamay. You want to be blessed. You want to be blessed. Okay. Ngayong young people ka, ito ang mga dapat mong gawin. Kaya ang title ng message natin, ano? Pakibasa? What to do now. Simple lang. Ang tanong ay, ano? Ano yung tanong? Ano? Everybody say, ano? Pag-sabi mo nga sa katabi mo, oy, makinig ka. Makinig ka. Yung iba kasi parang yung utak nandun pa sa ano nandun pa sa laro. Okay? What to do now? Ano yung tanong? What? What muna tayo? Ano? Okay? Pangalawa, ano yung part ng tanong? To do. Anong gagawin mo? Young people ka. Anong gagawin mo bilang young people? Now. Bakit? Because later, hindi ka na young people. Ngayon, na young people ka. Ngayon mo dapat gawin to. Ngayon mo dapat simulan ito. What to do now? Okay, I have a question for you. Ito ang tanong. Ano ang mga desisyon ang pwede mong gawin ngayon na pasasalamatan mo balang araw at hindi mo pagsisisihan? Ulitin ko. Ano ang desisyon ang pwede mong gawin ngayon? Ngayong young people ka, ha? Na balang araw, pagtanda mo, pag nag-asawa ka, may pamilya, may anak, later yon, later. Later on, ay hindi mo pagsisisihan, kundi pasasalamatan mo. Two words. Later on, nakikinig kayo ngayong gabi, after 10 years or 10 years from now,
It's either you will be rejoicing. Say the word, rejoicing. Ano sa Tagalog ang rejoicing? Masaya. Ano sa Hiligay nun? Masadya. Magkasadya. Oh, magkasadya. Later on, after 10 years, ito yung young people mo eh. Dito ka ngayon eh. Okay? Ito yung adult life mo mamaya. Oo. So, pag naging adult ka, titignan mo yung buhay mo, ang saya-saya mo. Oh, bakit? May ginawa ka nung young people ka. Or, later on, nandito ka sa adult life mo, pinagsisisihan mo. Bakit? May mali kang ginawa nung young people ka. So, ang gusto kong maiunawaan nyo ay ito. You will not be young people forever. You are young people now, later, no. That's why there are things you need to do now that you will rejoice later. Instead of doing things now that you will regret later. Tatandaan nyo to, walang exempted sa atin. You will either do this or not do this. If you do this, rejoicing later. If not, regret later. You will wish I can go back to my youth. I wish I can rewind. I wish I can go back. Puro I wish. Sana noon ginawa mo. Sana noon nakinig ka dun sa speaker. Sana noon pinakinggan mo si Pastor Proby at sinabi mo, dapat ginawa ko ngayon. Pero ang prayer namin, hindi yon ang buhay mo. Pero ang sasabihin mo, salamat. Yung speaker namin, pinrich. Yung mga pastor namin, tinulungan kami, ginaid kami. Kaya ngayon, I praise God. Ginawa ko. Now, I am rejoicing. What to do now? Okay, let's go to the message. Merong 4 na gusto kong i-share sa inyo na dapat nyong gawin ngayong young people kayo. What to do now? Number 1, pakibasa. Wala pa? Okay. Teka, wag mo munang ilagay lahat. Brad, yan mo muna lang, tulungan mo. Isa lang. Okay. So ang title natin is What to Do Now. Okay. Listen. Ngayong young people ka, ito ang dapat gawin nyo. Number 1, plant now. Simple, di ba? Plant now. Ang sabi ng Book of Proverbs, mga kapatid, na ang anak na tamad ay nagiging kahihiyan ng kanyang magulang. Ang dapat ginagawa mo bilang young people ngayon is you should be planting now. Balikan natin ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang sabi doon, to everything there is... Okay ba? Gumagana yung ano natin? Ayun, sorry. To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Notice the word season. Everybody say the word season. Alam nyo, natural. May planting season. Anong kasunod? Anong kasunod ng planting season? Ulit natin, ha? Alam nyo, huwag nyong sayangin, pumunta kayo rito, ha? Let me just inject this. Nababurden lang kasi ako, kasi gumastos yung pastor nyo, dinala kayo rito, tapos matutulog ka lang. At hindi ka makikinig. Sayang. Tinatamnan ka namin para later on, mayroon kang aanihin. Make the most of it. Kung inaantok ka, at least man lang, labanan mo. Pag isabi mo sa katabi mo, labanan mo. O nakakatawa yung mga Kristiyano na talagang lumalaban. Di ba? Yung talagang sabi niya, gumaganon-ganon na di ba? Pakiano mo nga ako? Lumalaban siya. Alright. Ulitin natin ang tanong. Listen now. Pagkatapos ng planting season, anong kasunod?
harvest. Ulitin natin. Ano yung sunod na season ng planting? Harvest. Okay. Now, ito. Kung gusto mo ng harvest later, anong gawin mo dapat ngayon? Plant. Yon, simple. Gusto mo ng harvest later. Anong dapat gawin mo ngayon? Plant. Ang tanong ko sa'yo, nagtatanim ka ba? Pakita mo yung katabi mo, nagtatanim ka ba? Oh, that's why, hindi pa harvest time ngayon. Kung kayo ay humihingi ng baon, hindi harvest yan. Binibigay yan para ma-invest, planting. And the more you plant, the more you will harvest. The problem is, you are not planting. You are wasting the season of planting. Pag nakaligtaan mo ang season na ito, whether you like it or not, darating ang harvest, pero wala kang ani. Let me say it again. Pag nakaligtaan mo ang season na to, na kung saan dapat nagtatanim ka, gusto mo man o hindi, babagsak ka sa season of harvest. Pero dahil wala kang tinanim, wala ka ring aanihin. That is why, if you would like to harvest later, plant now. That's what you do as young people. Plant now and harvest later. Now, many would like to have a successful future, pero wala namang itinatanim. Yung iba naman, mas worse. Nagtatanim, pero mali ang itinatanim. That's why, no harvest. Kaya ang tanong ngayon, dito sa point number 1, plant now. Pastor, ano ang mga dapat naming itanim ngayon? What are the things that we need to plant now so that later we can have a good harvest? Tatlong bagay. Write these things down. And don't just write it. Review it when you go home. Ito ang tatlo na dapat yung itanim sa buhay nyo. Number 1, plant God's Word. Ayan. Everybody read. Go. God's, basahin yung next. Go. Yan ang gagawin mo. Plant convictions and values that will ground your life. Alam nyo kasi, young people, listen. Okay yung high school life nyo ngayon, college life, pero later on, magiging career person ka, working, professional, may pamilya ka, correct? Now, kinakailangan mo ngayon ng tinatawag na values. Everybody say the word values. Ang ibig sabihin ng values ay mga prinsipyo na gagawin mong batas ng buhay mo para pag dumating ang sitwasyon o problema o tukso, hindi ang damdamin ang magdedesisyon, kundi yung prinsipyo. Kung bakit maraming mga kabataan, they are in the right church, they have a good pastor, but they fall away, nawawala. Alam mo kung bakit nawawala? Sapagkat wala silang conviction. In a given temptation, they only allow their emotion. Damdamin ang pinagdidesisyon. Nakakita lang ng gwapo, sinagot. Hindi ba dapat meron kang values na pag ikaw ay dalaga, sabi mong ganyan,
ang aking mapapangasawa ay dapat ganito. Number 1, save. Pagka may ganyan kang desisyon, ililigtas ka sa maraming kapahamakan ng buhay mo. Tamnan mo ang sarili mo ng mga basic, maliliit, isa-isa, pero prinsipyo na magpipreserve sa buhay mo. So dalaga kang, sabihin mo, dapat ang mapapangasawa ko, save. Kaya pag lumapit si unsaved, agad, sorry, madaling magdesisyon when the principle is clear. Plant God's Word. Tandaan mo ang sabi ng Bible, be not unequally yoked together with unbelievers. So hindi ka nakadepende sa looks, hindi ka nakadepende sa emotion, nakadepende ka sa God's Word. Plant principle in your life. Pangalawa, sabi mo, okay, pag ako mag-aasawa, ang lalaki na pipiliin ko, dapat safe. Pangalawa, Baptist. So ngayon, liliit yung option mo. At habang liliit, nahahanap mo na yung quality. Because more options, mahirap mag-decide. But little option, because of very principle, will make decisions simple and better. Kaya tignan mo ikaw, pag may nag-text sa'yo, sabing ganyan, hello, how are you? Tanong mo agad, save ba to? Hindi. Baptist ba to? Hindi. Sorry. Pero kung wala kang prinsipyo, ay ang gwapo, ay malambing, ay mabait, ay caring. Okay to. Nag-asawa kayo. Gusto mong pumunta ng church. Sabi niya ngayon sa'yo, walang pupunta sa church. Ano ngayon? Rejoicing o regret? Bakit? Hindi ka nagtanim. Simple lang yan. Listen, alam niyo kung bakit dinala kayo ng mga pastors niyo rito? Para matamnan. Matamnan ng mga prinsipyo. Hello? Okay. Another principle mo, halimbawa, pag-aasawa, save. Pangalawa, Baptist. Number 3, right time. Yun. Dapat, pag ako mag-asawa, right time. Sabi ng Bible, to everything there is a season. Hindi ba oras pag-aasawa? Ang oras ng pag-aasawa, later. Ngayon ay pag-aaral. So, kahit high school ka, halimbawa, may nanliligaw na sa'yo. Sabi mo, right time ba ngayon? Sabi ng Bible, dapat right time. Dahil may prinsipyo ka, madaling magdesisyon. Sorry, not yet the time. Alam nyo, listen, kung may boyfriend ka ngayon, may girlfriend ka ngayon, you want an advice? Nag-aaral ka? Hiwalayan mo. Teka nga, mas maganda siguro kung gawin nating personal. Tanungin mo yung katabi mo, may boyfriend ka na? May girlfriend ka na? Okay. Itong advice, pag sinabi niya, MU lang, yung nagkaintindihan lang kami. Yung bang ngumiti sa akin, kami na. Di ba? Pambira. Ang tinding feeling yun. Sige nga. Men, ngitian nyo nga yung mga ladies. Sige, look around. Ngitian nyo lang. Come on. Ngitian nyo lang. Yung bang naisip agad ng babae, uy, kami na. Grabe, no? Pag ikaw ay nag-aaral, hindi pa time. May boyfriend ka, may girlfriend ka, may ka-fling-fling ka, may ka-relasyon ka. You want an advice? Iwalayan mo. Why? Not yet the right time. Ikaw din. Ayaw mong makinig sa advice. Tuloy mo lang. Nabuntis ka, hindi ka pa nag-graduate. Ano ngayon? Rejoicing o regret? Simple. Ang gagawin mo lang sa buhay mo ngayon, simplehan mo lang, magtanim ka. Get as much principle as you can. Pagdating sa pag-aasawa, sa career, principle. Plant God's Word in your life. Okay, let me say this with you. Sino sa inyo ang may life verse? Life verse. Uy, ang people, makinig. Ang dapat nyong gawin ngayon,
magkaroon kayo ng life verse. Pag sinabing life verse, ito ang driver ng buhay mo. Itong magdadala sa'yo. You know what is my life verse? My life verse is Joshua 1:8. Sino pong nakakaalam nun? Yan ang life verse ko. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good. Life verse ko yan. Kaya nung kabataan ko, panay ang basa ko ng Biblia, meditate ko sa Biblia. Bakit? Sapagkat sabi ng life verse ko, book of the law, meditate it day and night. Tapos yung mauunawan mo, i-apply mo. Listen, naging malaking tulong ang verse na ito sa buhay ko. Kahit ito lang ang mapulot nyo sa camp na to, pag uwi mo, may life verse ka. Anong life verse nyo? Sige nga, pag-isigaw ng life verse. Sino yung nagtaas kanina? May life verse, may life verse. Okay, sinong gustong pumunta rito at sabihin ang kanyang life verse? Come on, the first to come. Run. Yan. Sige. Life verse mo, ha? Oh, ito yung life verse ko. Pinaninindigan ko to. Ito yung nagdadala ng buhay ko. Anong life verse mo, kapatid? Your name is Jason? Ikaw ba si Jason kanina? Ayun, Jason nga. Okay, go. Walang sound. Blue. Color blue. Yan. Okay, go. Life verse. Pakinggan yung life verse si Jason. Ecclesiastes 12:13, the Bible says, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ganda naman. Palakpakan. Bigyan mo ng 100 yan. Pambira. Oh, next. Sige na, ayaw nyo ba ng 100? Lahat ng magre-recite dito may 100 pesos. Go! Dali! Isa lang life verse mo. Okay, go. Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present refuge. Help in trouble. Help in trouble. Oh, di ba? Life verse ibig sabihin, pag may problema ka, hindi alak ang sagot. Ginoo. Hindi droga ang sugot, kundi Ginoo. Ginoo. Because the Lord is my... Grabe, Strength and tinto ng refuge. life verse na yun. Oh, tamnan mo ang sarili mo ng Word of God. Life verse. Salamat. Bigyan mo ng 100. Oh. Next. Tatlo. Dali, kayo rito. Tatlo. First 3. Sige. Oh, kayong 4. Kayo na lang. Oh, sige pa. Oh, tama na. Pambira, wala na akong pera. Oh, sige, lika. Lika. Ilan kayo? Ilan? 2, 4, 6, 7. Okay. Pakinggan ng life verse. Harap kayo. Harap doon sa kanila. Life verse. John 3:16, for Ang God so loved the birang life world verse that yan. He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not Ayos. perish but have everlasting life. Memory verse yata yun hindi life verse Araw-araw maliligtas yan, sigurado. Okay, next. Luke 1:37, for with God nothing shall be Grabe, ang impossible. ganda niyan. Pag dumating ka sa point na parang ang buhay mo maraming problema, sasabihin mo, Lord, nothing is impossible. Ikiklaim mo yung life verse mo. Next. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ayos, pastora. Tindi, ha? Memory verse yata yun eh. Okay. Oh, next. 2 Corinthians 5:17, Oh. therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become Yan new. ang life verse. Teka lang, ha? Ang ganda nun. Ay, ibig sabihin, pagbabago. Oh, may pinago na ba ng Panginoon sa'yo? Yes, Pastor. Marami na? Oh. Kaya ngayon, ramdam niya, 2 Corinthians 5:17. Next. Proverbs 3:5-6, Oh. trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Palakpakan. Oh, next. Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Wow. Ibig sabihin, hindi ka sa trending, ha? Hindi sa popular, ha? Sa Word of God ka. Yan ang sabi ng life verse mo. Next. 1 Samuel chapter, wait lang.
First Samuel chapter 12, verse 24. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. Ang ganda mo namang live verse yan. Take 100, bigyan mo. Dali. O, diyan lang kayo. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Palakpakan natin yan. Grabe naman yan. Oh. Alam mo, 100 lang yon. Pero yung life verse nila, malaki ang magagawa sa buhay nila. Young people, find a life verse in the Bible. Maganda, magtanim ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Number 2, not only plant God's word, but secondly, ito, ang pangalawa na dapat tanim o investment mo sa buhay mo is invest in growth. Ano yung una? God's word. Pangalawa, growth. Ano sa Tagalog ang growth? Paglago. Ano pa? Pag-angat. In another word in English, it means improvement. It means development. Ito listen. Hindi nyo kailangang problemahin ang pagdagdag ng edad. Dahil iisipin mo o hindi, nadadagdagan ng edad mo. Right? You don't have to think or worry about getting old. Ako, 40 years old. Pero hindi ko iniisip, 40 years old ako. O isipin ko next year, 41 na ako. No. I don't have to think. I don't have to worry about my age. Because whether I think about it or not, it will just continue to add. Correct. Ang dapat mong isipin, hindi yung pagtanda. Ang dapat mong isipin, yung paglago. Dahil maraming mga young people, 15 years old, pero ang isip, 10 years old. Bakit? Hindi nag-grow. Bakit? Buong araw, ML. Buong araw, online game. Buong araw, Facebook. Tumanda, pero hindi lumago. Tatanda kang mahirap, tatanda kang magiging dukha pag hindi mo in-improve ang sarili mo. Tell your seatmate, improve yourself. Come on, tell your seatmate, improve yourself. Listen, when you improve yourself, your life will change. Invest in your growth. Hello? Kaya nga, alam nyo, etong camp is not a time, may basketball tayo bukas. Yes. May volleyball tayo. Yes. Games. Marami yan. Pero actually, makinig young people, ang talagang objective ng camp na ito is for you to grow. In 3 days, you will learn lessons that will make you 10 times better. Pero, kung nag-preach si pastor, nag-preach yung another pastor, nag-preach yung speaker, nakatingin ka, pero malayong iniisip, uuwi ka, same pa rin. Kung ano nung pumasok ka rito, pag uwi mo, ganon ka pa rin. At habang tumatanda, ganon ka pa rin. Pag kinumusta ka, kumusta? Eto, ganito pa rin. Bakit? Hindi nag-grow. Sana magkaroon tayo ngayon ng tinatawag na growth mindset. Ang sabi ng Bible sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, ang context nun, grace, knowledge of Christ. But the first word is grow. You must grow.
If you don't grow, you don't expect anything good. Hello? When you grow, your life will change. Amen. Kaya nga dapat may notebook kayo eh. Hello? Oh, taas kayong mga may... Kaninang umaga, pinasabi ko, taas ang Bible. Ngayon, taas ang notebook. Okay. Huwag kayo masasaktan ha. Yung mga walang notebook, walang balak matuto. Masakit yon pero totoo. Yung walang dalang notebook, walang balak matuto. Grabe ka naman, pastor. Oo, para magising ka. Para bukas, diretso ka na dun sa tindahan, bili ka ng notebook at ballpen at sabihin mo sa sarili mo, matututo ako. Biro mo, may dala kang pang basketball, wala kang dalang pang preaching. Hindi ka pumunta rito para lang mag-basketball. Pumunta ka rito para makinig sa preaching. Yun yung main course. Ang basketball, relax mo lang yan. Ang basketball, consolation mo lang yan. Pero ang talagang dahilan ng pinuntahan mo dito ay matuto sa salita ng Diyos para lumago ka, mag-improve ka, at maging kagamit-gamit ka sa church ninyo. Young people, huwag mong sasabihin, tsaka na yan. Ayaw ko yan. Ang tao na isinusuka ang kanyang dapat na paglago ay walang aasahang mabuti sa kinabukasan niya. That is why, listen to me, hindi basta-basta ang message na ito. Pag kayo ay mag-a-attend ng seminar, magbabayad kayo ng 2,000, makikinig lang ng ganitong lesson, tuturuan ka paano mag-improve, tuturuan ka paano mag-develop. Dito, libre, pinakain ka, nag-basketball ka pa, sang ka pa. Pero pag uwi mo, tinanong, anong natutunan mo? Wala, nanalo kami sa basketball. Invest in your growth. If you grow now, your life will improve later. Amen ba? Ayan o, ano gagawin mo? Read, study, learn, invest in yourself. Sino dito ang college student? Taas ang kamay, college student? Okay, pakita nyo nga. Very good, may mga college pala tayo, pastor. Oh, tayo nga yung mga college, tayo. Tayo yung mga college. Oh, may course kayo, di ba? You want an advice? Tingnan nyo sa Ecclesiastes. Pakihanap po nga, tulungan mo ako dali. Ang sabi doon, magtanim ka dito sa 6 o 8 sapagkat hindi mo alam sa susunod kung anong darating. I think that is Ecclesiastes 11. Basahin nyo to ha. Ecclesiastes 11. Makinig maigi. Diskarte sa buhay to. Wisdom sa buhay to. Karunungan sa buhay ito ha. Ecclesiastes 11. Ayan. Basahin nyo college, go. Give, and also to aid, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. Anong ibig sabihin yan? Yung college course nyo, hindi garantiya, yan ang magiging professional path mo. Ang daming nag-graduate ng teachers, grabe, nagkatay ng isang gambing nung graduation. Nakapasa sa board exam. Correct? 10 years na, wala pang employment. Bakit? Kasi iisa yung tinanim. Listen, you have a college degree. That's good. Learn other skills. Ang dapat mong tutunan, 7. Kung nag-aaral ka ngayon, matuto kang mag-alaga ng baboy, mag-alaga ng manok, mag-alaga ng kambing, magtanim. Bakit? Sapagkat habang wala ka pang employment, pwede kang mag-alaga ng manok, pwede kang mag-alaga ng baboy, kikita ka, sabi ng Bible, 7 o 8. Bakit? Dahil sa lahat ng itinanim mo, hindi mo alam kung saan ang tutubo.
That's why invest. Pastor, nag-aaral naman ako ng college. Yan, no? Invest! Amen ba? Alam niyo po sa HBBC, yan ang china-challenge namin sa mga young people. Kaya meron tayong hindi lang career orientation, meron pa tayong career development. Oh, proud na proud ka, sabi mo, pambira, gagraduate ako, ang kinuha ko ay IT. Oh, asan ka na ngayon? Ang kinuha ko ay computer engineering. Saan ang employment mo ngayon? Wala pa nga eh. Gaano na katagal? 5 years na. So anong ginagawa mo ngayon? Eto, bakante, tambay, wala. Bakit? Kasi iisa yung tinanim mo. Dapat 7. Dapat nga 8. Kung yung 3 nag-prosper, di triple ang blessing mo. Kung lahat ng 5 nag-prosper, kung lahat ng 8 nag-prosper, di 8 ang sources of income mo, malaki ang may tutulong mo sa church ngayon. That's why, young people, sayang, puro ka ML, puro online game. Invest in your growth. Malamang isasabi, thank you very much, upo na kayo. Malamang isasabi mo, Pastor, wala akong pang-aral ng college. Hindi yan dahilan. Maraming mga tao, mayayaman ngayon, hindi nag-graduate ng college. Pastor, tagaliblib kaming lugar, hindi yan dahilan. Dapat gawin mong dahilan yung tagaliblib ka para mag-strive. At sabihin mo, I will grow. I will improve myself. I will develop myself. Mga kapatid, hindi ka na nga nakapag-aral, hindi ka pa magbabasa ng libro, hindi ka pa magtatanong, hindi ka pa matututo, lalo kang maghihirap. Tapos mag-aasawa ka, ganun din, hirap na hirap. Palalim ng palalim ng palalim ang paghihirap. Bakit? Hindi kasi nag-grow. Grabe. Plant now, not later. Ngayon na, ang dami niyong oras, ang daming bakanteng oras. Make the most of it. Plant now. So what do you need to plant? Plant God's Word. Number 2, invest in your growth. Pangatlo, ano ang dapat mong itanim sa buhay mo? Good habits. Oh, taniman mo yung buhay mo ng good habits. Anong ibig sabihin ng good habits? Discipline. Ano pang good habit? Time management. Gamitin mo yung time mo in a productive way. Ang sabi ng Ephesians chapter 5, Ephesians 5, verse number 17 and 18. Ephesians chapter 5, 17. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. 16. Atras mo, Brad, verse number 16. Ano sabi? Redeeming the time, because the days are evil. Listen, kung 18 years old ka na, ilang years na lang, mag-aasawa ka na. Ready ka na? Hello? Kaya dapat ngayon, iisipin mo yan. Hindi ka forever young people. Ngayong young people ka, gawin mong magtanim. Para pag nag-asawa ka, nagkapamilya ka, hindi lang ikaw aani, pati asawa mo, pati anak mo, pati church, pati community. Maraming tao ang magdadamay sa kabutihang ginawa mo nung young people ka. Hindi yung pati sila mapapahamak dahil sa pinaggagawa mo nung young people ka. That's why what you need to do, young people, develop good habits. Anong dinedevelop mong habit? Ha? ABCD. Alam mo yung ABCD? A, alak. B, barkada. C, casino. Sosyal yon. Gawin nating sugal. D, droga. ABCD. Habit mo yon.
Okay naman ang habit mo. Palagi kong babanggitin to hanggang ma-convict kayo. Ilang oras ka nag-o-online game. Proud na proud ka. Ang taas na ng level mo. Proud na proud ka. Napakalayo na ng level mo. Kumusta naman ang growth mo? Kumusta naman ang habit mo? Listen to me. Lahat ng mga great at successful na tao, hindi yan successful dahil sa kanilang talino lang. They are successful because of their habit. Yung disiplina nila sa buhay. So listen, plant God's Word. Plant, number 2. And then number 3, plant growth. Number 3, plant good habits. Diyan pa lang, sulit ka na. Huwag mong ipagpaliban yan. Huwag mong iisipin later mo gagawin yan. Ngayon. Ngayon mo gagawin yan. Okay? Sino sa inyo ngayon? Sabi mo, Pastor, salamat sa preaching na yan. I will begin to plant now. Taas ang kamay. I will plant. Magtatanim ako. Taas ang kamay. Oh. Hello? Yung mga nakatingin lang sa akin. Oh, plant now, plant now, plant, plant. Okay, good. Number 2. Pastor, may number 2 pa pala. Oo, 10 points ito. Pastor, 10 points to. Anong gagawin mo ngayong young people ka? Number 1, plant now. Number 2, prepare now. Prepare now. Proverbs 24 verse 27. Proverbs 24 verse number 27. Prepare thy work without. Make it fit for thyself in the field. And afterwards, build thy house. Systematic ano? Everybody say the word, systematic. Hindi yung kung anong naisip niya, sa kanya gagawin. Kundi sabi niya, bago ka magpatayo ng bahay mo, i-prepare mo muna yung gawain mo. Bakit? Kasi kung may pera ka, pinatayo mo ng bahay, pero wala ka namang pagkakakitaan para i-maintain yung bahay mo, sayang yung bahay mo. So ang gagawin mo muna, prepare thy work without. May trabaho ka, may income ka, saka ka nagpatayo ng bahay. So hindi mo na problema ngayon ang kuryente. Hindi mo na problema ang tubig. Hindi mo na problema ang pagpa-repair. Bakit? Kasi prepared ka. Listen to me. The power of preparation is very important. I do not know kung nararamdaman nyo yan, young people. Sana maalarma ka. Darating ang kinabukasan. Darating ang susunod na stage ng buhay mo. At sana mag-isip ka at sabihin mo, hindi pa ako handa. Prepare now. Listen, life is 90% preparation, 10% action. Napansin nyo ba yung koral? Hindi ko po sasabihin to para ipagyabang. I just want to point something out. Sino po sa inyo ang choir member sa church? Taas ang kamay. Gusto nyo bang magkaroon ng ganong klaseng quality ng choir? Hello? Alam nyo ang susi? Preparation. Kahit kanta ng kanta ka every Sunday, if you don't make the right preparation, you will never get the right result. Right preparation, right result. Hello? Alam niyo po, yung aming koral, nako, ang preparasyonan, sinimulan ni Ma'am Kay sa aming church, kailan ba yun, mahal ko? 2019. Tama ba ako? 2019. Listen, yung mga kumanta kanina, pakitayo nga ulit sila. Would you stand up? Oh. All of them started singing 6 years ago. Many of them, 6 years.
Ilang taon na yung mga yan? Ilang taon na ba kayo? Sigaw, come on, shout! 24. Sino pa? Yung iba? 14. Oh, sino pa? Ano pa? Ha? 12. Yung anak ko, yan si Kirk. Oh, taas ko yung kamay mo, Kirk. 12 years old. Alam nyo yung kaninang umaga, yung kanta ng I can see the hand. Di ba? Yung gumaganon, siya yun. Yung tunog ibon, siya yun. Hindi yun basta tunog ibon. Sa boses, high pitch, high range. Hindi niya basta ma-produce yun pag hindi niya prepare yung kanyang sarili. Trinain niya yung kanyang sarili. Kaya marami, alam nyo, listen, wag po kayong masasaktan. Pilipino tayo. Sasabihin ko ito sa inyo dahil kapwa ko kayo Pilipino, number 2, kapatid ko kayo sa Panginoon. Ang problema ng Pilipino, nag-aaksaya ng oras. The world is going on. Day and night is going on. You're not doing anything now that will make your life better. Tamad ang maraming young people. Tamad ang maraming kabataan. Oh, babalikan ko lang yung growth, yung habit, discipline. Alam nyo, ang kultura ng Pilipino, eto ha, thank you very much, please sit down. Pag dinisiplina mo, pag nag-execute ka ng disiplina sa church, magagalit. Kasi ang kultura ng Pilipino, ayaw sa disiplina. Pag na-late, sinabihan mo, next time, on time ka na, hindi na babalik yun. Bakit? Nasaktan daw, na-offend. Samantalang disiplina ang ginagawa sa'yo, kaya hindi ka nag-i-improve. Huwag masasaktan, huwag ma-offend. Kahit ma-offend ka, wala akong pakialam. Kaya hindi ka nag-i-improve. Kaya tumatanda ka na ganyan ka pa rin. Bakit? Ayaw mo ang disiplina. Kaya ang Pilipino, pag dinisiplina mo, galit eh. Tapos mga kabataan, makinig kayo ha, ito ang language ng kabataan ha, pag sinabihan ng pastor, pag sinabihan ng magulang, anong sasabihin yung kabataan? Ayaw namin na may nagle-lecture sa amin. Ang gusto namin, yung nakakaintindi ng damdamin namin. Naiintindihan namin ang damdamin nyo. Sa totoo lang, kung kami rin ang nasa kalagayan nyo, talagang mahihirapan, mai-stress, masasaktan. Pero ang tanong ko sa'yo, gusto mo ganyan ka pa rin? Ay, hindi naman, pastor. Gusto ko mag-improve. Kaya makinig ka. Huwag yung sasabihin mo na, ayaw ko yung palagi kami pinagsasabihan. Palagi na lang pinagsasabihan. Sinesermonan, pinapagalitan, pinipritsingan, pinapaalalahanan. Lagi na lang ganun. Hindi nila nauunawaan ang aming pakiramdam. Naintindihan namin. Kaya namin sinasabi, kasi ayaw namin, ma-stuck ka, malunod ka sa ganyang negatibong pag-iisip, negatibong buhay. Kaya pinagsasabihan namin kayo. Pero naging oppressed ka, naging alipin ka ng utak na ganon. Huwag niyo akong pritsan, huwag niyo akong pagsabihan, huwag niyo akong pagalitan, unawain niyo ako, hirap na ako, magpapakamatay na ako. Ay wag mong gagawin yan. Kaya napansin nyo, ang daming mental depression, mental anxiety, ang daming problema ng kabataan. Bakit? Palaging ganun ang utak, negatibo. Ayaw mapagalitan, ayaw mapagsabihan. Pero pupunta ka sa next stage ng buhay mo. Mag-aasawa ka, magiging tatay ka, ang utak mo totoy. Magiging nanay ka, magiging professional ka, dala mo yung ganong pag-iisip, paano ka mag-i-improve? Paano magiging maganda ang buhay mo? Let's talk as Christian. Paano ka i-bless ng Diyos? Wala naman siyang dahilan para i-bless ka. Yung estado ng mindset mo sobrang negative, tapos gusto mo i-bless ka ng Lord. Anong dahilan niya para i-bless ka? Hindi ka nakikipag-cooperate sa Kanya. Ayaw mo yung kanyang salita, ayaw mo ng disiplina, ayaw mo ng prinsipyo, ayaw mo ng pagtutuwid, ayaw mo ng correction, ayaw mo ng rebuke. Tsaka sasabihin mo, Lord ha, bless mo ako ha. Sabi ng Lord, pira naman no.
Mahirap kitang i-bless kung ganyan ang utak mo. Hello? That is why young people, very important na magkaroon ka ng discipline. Prepare yourself with discipline. Hello? 90% preparation, 10% action. Kita nyo ha? Yung choral po ng HBBC, kung kayo choir member, by the way, ito, total, siguro wala naman tayong gagawing choir, anong tawag doon, workshop. Gawin natin konting workshop to. Lahat ng choir member tumayo. Lahat. Lahat kayo, lahat. Choir member. Okay. Anong oras ang service nyo sa church? 8 o'clock. Anong oras kayo dumarating? 8:30. Tapos i-expect nyo gaganda ang choir nyo? Hello? Ilang beses kayo nagpa-practice linggo-linggo? Hello? Ilang beses kayo nagpa-practice linggo-linggo? Anong araw kayo nagpa-practice? Sabado. Ilang oras? 1 hour. Tapos kakanta ka ng linggo. Sana all maging ganun ang choir namin. 1 hour, 1 times a week? Gaganda? Walang ganon. Kung gusto nyong ma-improve pala, ito listen, hindi ko po, ang point ko, hindi po yung mamaliitin o ibababa kayo. Challenge lang po ito. Naniniwala ako, baka mas gaganda pa ang choir nyo kaysa yung amin. Actually po, habang kumakanta yung choral namin, sabi ng iba, Pastor, ang ganda ng choral nyo. Habang sinasabi, ang puso at isip ko, Pastor, sabi ko, Lord, malungkot ako kung kami lang ang maganda ang choir. Dapat lahat ng choir ng bawat Baptist maganda. Kaya sana wag nyo akong misinterpret ang mga sinasabi ko po sa inyo. Sapagkat ang prayer ko, lahat dapat ng Baptist. Alam nyo ba, listen ha, yung amin pong choral, nagpipreach ako sa university. Hindi ako nahihiya na tawagin yung choral at sabihin, bago ako magsalita sa 2,000 na mga kabataan at mga profesor at mga dean ng college at lahat dyan, kumanta kayo. Hindi ako nahihiya. Bakit? Kung ganun pa naman ang choral mo, mahihiya ka? Kung yung choral, yung kumanta yung isa, lahat ng boses kanya, soprano siya, alto siya, tenor siya, bass pa siya, in one word, sintonado. Pagkakantahin mo doon, kahit anong galing mong mag-preach, ang tatatak sa isip ng mga nakikinig sa'yo, pangit ng choral nun, pangit ng choir nun. Hindi na makikinig. Sana wag mo na lang pakantahin. Pero alam nyo ang prayer ko? Lahat ng choir ng bawat Baptist, mas maganda pa sa choral namin. Hindi po tayo yung pastor na gusto natin nasa taas tayo. Ang gusto natin, lahat tayo umaangat. Hindi yung kami lang ang magaling, kami lang ang may building, kami lang ang may ganito. Dapat lahat tayo may lote, lahat tayo may building, lahat tayo pinagpapala. Dapat ganon. Now, kaya ipupukol ko na yung gusto kong sabihin sa inyo. Naunawaan nyo ba? Sabi mong ganyan, sana ganun ang choir namin sa linggo. Tamad kang mag-attend ng practice. Let me just share this. Yung pong choral namin, by the grace of God, 3 beses sa isang linggo, magsasubmit ng kanilang recorded voice. Hindi yan kakanta na may piyesang tinitignan, memorized. Every Sunday, memorized. Lunes ng gabi, kakanta na yan sa recorded. I can see the hand when I look around me. Send sa group chat. Merkules, another practice, send ulit. Bakit namin ginagawa yon? Para pagdating ng Sabado, hindi tsaka doon pag-aaralan yung pyesa.
kundi pagdating ng Sabado, alam na ang pyesa, alam ang tono, kabisado ang lyrics para Sabado, final rehearsal. Kalimitan, anong ginagawa natin sa choir natin? Pagdating ng Sabado, bass, dun kayo, tenor, dun kayo. Pag-aralan nyo yan, pag-aralan nyo yan. Okay na. Sige, kanta tayo. Nag-blend. Okay na yan. Wala tayong excellence. Pagdating ng Sunday morning, nalimutan pa yung pyesa. Ano ba yung word? Ano ba yung tono ko? Ayun. Tapos sasabihin natin, praise God for the glory of God. Gandahan naman natin. Pero ang talagang totoo, ang result ay bunga ng preparation. In-example ko lang po yan para maunawaan nyo yung punto, prepare now. Please sit down. Palakpakan natin yung mga choir. Kaya listen now. Prepare now. Ang tanungin mo sa sarili mo, anong paghahanda ang dapat gawin ko ngayon? Na hindi ko dapat gagawin later, kundi ngayon. Not later, but now. I will prepare now. Ulitin ko ha. Life is 90% preparation, 10% action. Yung eroplano. Sino nakasakay na ng eroplano? Yun. Nakakita ka ng eroplano, pagsakay mo, nandun pa lang siya sa parking ha, biglang umangat, tsaka lumipad. May ganon? Wala. Kundi yung eroplano, pupunta sa runway. Correct? At mula sa runway, kukuha ng buwelo. Pag nakuha niya na yung buwelo, tsaka sa ngayon lilipad. Listen, you want your life in the future to soar high. Gusto mo yon? Get on the runway. Tigilan mo na yung kaka-Facebook mo, kaka-TikTok mo, Twitter, Instagram. Araw-araw, doon umiikot ang buhay mo. Get out from that. Go to the runway. Prepare yourself well. Prepare yourself right. 5 years from now, magti-take off na yung buhay mo. Hindi yung saka ka pa magpi-prepare. Late na for the take off of your life. Ngayon na yun. Amen? So what do you do as young people? Prepare now. Tingnan nyo maigi ha. Pagkain. Alam nyo ba yung mga pagkain natin? Di ba pala kayo kumain, no? Kakain na kayo mamaya, amen? Kasi hindi kasi kayo nag-amen, kaya tumatagal tong preaching ko eh. May pagkain, pastor? Uy, wala daw, paano yan? Joke lang, meron. Listen ha. Ilang minutes nyo kakainin yun? Ilang minutes? Ha? 10 minutes? Ang tagal naman nun. Parang bawat nguya, 40 times. 1, 2, 3, 4, 40 times. 5 minutes lang yan, correct? Tanong, ilang oras ang preparasyon? Bago ka makakain ng masarap, di kalidad na pagkain, 5 minutes mo lang kakainin yan. 1 hour prepare. Kasama ang pagtenda. 15 minutes, pumunta sa tindahan yan. Pumili ng manok. Kumuha ng carrots, patatas. Umuwi sa kitchen. Another 30 minutes preparasyon. Sige, chop ng chop yan. Pak. Another 20 to 30 minutes. Sige yan, grabe. Yung pawis yan, naapunta na dun sa pagkain. 1 hour mahigit preparation. Tapos nung i-serve, another preparation. Kumain ka, 5 minutes. Hello? Bakit? Because life is 90% preparation, 10% action. Magluto ka ng bigas. Correct? Magsaing ka ng bigas. Ilang minutes yan? 5, 10 minutes. Gusto mo ba yung sinaing mo yung bigas, nilagyan mo ng tubig, nilagay mo sa rice cooker,
inon mo, after 1 minute, pwede na to. Hilaw. That's why many young people, listen now, we are praying for you. Pero kung hindi nyo gagawin ang responsibilidad nyo, baliwala ang prayer namin. Prayer without work is dead. Kahit paluhuran namin sa Panginoon, Lord, i-bless mo ang young people namin na ito. Pagpalain mo, Lord. Gawin mong matagumpay. Buong araw, naka-ML yan. Barkada yan. Pag tinignan mo sa mukha, parang lumilipad lagi ang utak. Yung image ng mga nilalaro niya sa online, yon ang mga naglalabasan sa utak niya. Paano i-bless ng Panginoon yan? Tapos pag pinagsabihan mo, Brad, sa linggo, dapat nakabarong ka ha. Ayaw niya. Ni ayaw magpagupit. Ni ayaw magdamit na maayos. Ni ayaw pumunta sa church ng on time. Ayaw mapagsabihan. Tsaka mo ipagpipray. I-bless mo, Lord. Malayong mangyari yon, kaibigan. I hope it is very clear to you, young people. Para itong preaching na to, para kayong nag-attend ng leadership seminar na ang binayaran mo, 5,000. Libre lang binigay ngayong gabi. Kasi, pag ginawa nyo to, sigurado may resulta, lalong-lalo na prinsipyo sa Biblia ang sinusunod. Plant now. Number 2, prepare now. Amen po ba? Isa kayo sa tatlong ito ha. Pakilagay mo nga ito. You are not just waiting, you should be preparing. Number 1, no preparation. Nag-asawa, hindi prepared. Kaya nga hindi dapat wag mong iisiping mag-asawa na hindi ka pa prepared. Hello? Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na bang mag-asawa? Ready na? Hindi pa? Hindi pa pala ready? O di wag ka muna makipag-textan sa dalaga. Yung iba, bibili ng notebook bukas. Pagdating dito, lahat ng dalaga pinuntahan, sis, pakilagay mo yung pangalan mo at cellphone number at Facebook account. I will be in touch with you. Grabe! Hindi ka pa prepared. No preparation. Sana wag po kayong uuwi sa camp na to na ganun pa rin. Babalik sa dati, hindi naghahanda. Number 2, wrong preparation. Naghanda pero mali. Bakit? Walang nag-advise. Kaya mga young people, listen. Ang potential nyo, ability nyo, talino nyo, sayang kung walang mentor kayo. Bukas pag-uusapan natin yan. The importance of having a mentor. Your pastor is your mentor. Not tormentor. Wrong preparation. Number 3, right preparation. Kaya pag tama yung preparasyon mo, you build your faith, skills, character, prepare mo ang sarili mo, it's only a matter of time, magbubukas ang mga oportunidad sa buhay mo. At ready ka. Before I go to the third, meron daw magkumpare. Ang trabaho nila, yung nagkakat ng bamboo. Ano yung cut sa Tagalog? Puputol. Puputol ng kawayan. Pastor, kawayan din ba sa inyo yon? Okay. Kawayan. So sabi ng kumpare, ang pangalan niya Pedro, tsaka si Pablo. Sabi ni Pedro, Pablo, bukas, magpuputol tayo ng kawayan. Sabing ganyan ni Pablo, anong oras? Sabi ni Pedro, maaga. Dapat 6:00, pupunta na tayo. O sige. 6:00, dumaan si Pedro sa bahay ni Pablo. Pablo! Tayo na! Pablo! Anong ginagawa ng Pablong to? Pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan niya si Pablo. Sinasharpen niya yung kanyang bolo. Ano ba sa Tagalog sinasharpen? Sa Hiligay nun. Tinatasa. Parang ano yun Parang hinahasa. Oo.
Hinahasan niya yung kanyang bolo. Sabing ganyan ni Pedro sa kanya, Pablo, you're wasting your time. Tayo na. Marami tayo magagawa, maaga pa. Sabi ni Pablo, Pedro, mauna ka na. Tapusin ko lang to. Sunod ako. O di pumunta ngayon sila. Pumunta na si Pedro. Naiwan si Pablo. After 30 minutes, dumating si Pedro. Aba, nakita niya. Si Pablo, marami nang naputol na kawayan. Kaya lang ang problema, hindi maganda ang pagkaputol. Bakit? Dahil yung bolo ni Pedro, mapurol. Kaya grabe yung effort niya. Hirap. Bakit? Mapurol yung kanyang bolo. Sabi ni Pablong nakangiti. Sabi niya, paglabas ng bolo niya, tinagan niya, pinutol ganyan yung kawayan, no? Walang ka-effort. Tumbang kawayan. Walang ka-effort. At the end of the day, mas maraming naputol si Pablo, maayos pa, hindi gaanong pagod. Etong si Pedro, pagod na pagod, konti ang naputol, sira pa yung kawayan. Ano ang buhay mo? Pedro o Pablo? Kaya later on, kahit anong sipag mo, kahit anong tiyaga mo, kahit anong pagtaga mo, lahat yan, hirap na hirap ka. Bakit? Imbes na ikaw ay nag-prepare. Hello? Prepare now. What is number 1? Plant now. Number 2, buhay pa kayo? Gusto niyo pa? Okay. What to do with your life now? Number 3, prioritize now. Number 1, plant now. Number 2, prepare now. Number 3, prioritize now. Anong ibig sabihin ng prioritize? Alamin mo, unahin mo ang dapat mong unahin ngayon. Okay? Prioritize God over others. Unahin mo ang Diyos, hindi later. Matthew 6:33, magandang life verse to. Sinong nakaka-memorize sa inyo ng Matthew 6:33? Punta rito, pabilisan, dali, yung mauna. Ayan, okay. Sabihin ang pangalan, church. My name is Dana from Bethlehem Bible Baptist Mission. Mga taga Bethlehem, hep hep. Okay. Sige, anong pangalan ng pastor mo? Pastor Sean Mark, my father. Oh, pastor's kid, palakpakan naman yan. Okay, sige. Matthew 6:33, go. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto Bigyan ng you. 200. 200. Oh, sige. 200. Okay? Oh, kita nyo ha? But seek ye first. Listen to me. Learn to prioritize. Alam mo ang damit? Palagi kong ginagamit na example ito. Itong damit. Oras na mali, yung una mong pagbotones. Oras na mali, ang inuna mo, hindi mo na maaayos lahat yan. Papangit ng papangit ang buhay mo pag hindi mo natutunan ang value of priority. What is the word? Prioritize. Everybody say the word. So, listen ha, ang gagawin mo, learn to prioritize. Okay? Unahin mo yung dapat unahin. Birang hirap ibutones to. Okay? Ayos na, di ba? Then you can move to the next. Just learn to prioritize. Oh. Hanggang sa matapos. That's why, listen, in your life, prioritize God.
Kahit gaano pa karami ang assignment mo, put God first. Ang ganda ng young people na pambira kahit may exam bukas. At dapat sana siya mag-review ngayon. Pero sabi niya, put God first. Hello? Inuna niya ang Diyos. Later yung exam. Anong mangyayari? Look ha, seek ye first the kingdom of God. Yan ay now. And all these things shall be added unto you later. Ibig sabihin, when you learn to prioritize now, you will reap the blessing later. If you don't prioritize now, wag mong aasahan yung all these things shall be added unto you. Importante yan. Kaya papasalamat ako sa Panginoon. Tama yung sabi ni Pastor. Yung ilang mga choral members po namin. Sa totoo lang po, nung una, ang sabi ko sa kanila, ito ang pangako ko sa inyo, isasama ko kayo sa Rojas City dahil exposure nyo yan. Yun ang makukuha nyo doon. Exposure. In many ways, lalawak ang inyong kapasidad, mas lalong gaganahan kayo, mas lalong mamotivate kayo. Kaya, sabi ko sa kanila, bayaran nyo ang ticket nyo. Yan ang sinabi ko. Ang ticket namin round trip per head, magkano? 7,000 pesos. Estudyante yan. Pero sabi nila, yes, we will come. Dahil natuto sila na pag may para sa gawain, yes, kahit parang mahirap, kahit parang imposible, kahit parang ito ay hindi magagawa, pero kung para sa gawain, yes, alam niyo po ang nangyari? May natouch. Sabing ganyan, Pastor, yung isasama mo ng mga choral members mo, sabi niya ganyan, we will shoulder half of their fare. Kaya tig 3,500 na lang sila. Hello? O di palapit na ng palapit. Maya-maya, sabi ng mga college student, nag-aaral po yan sa university. May kumukuha ng accountancy. Ano pa yung course ninyo? Engineering. Ayan. Palapit ng palapit. Ma'am Kay, sabi sa misis ko, may exam daw po kami sa week. Exam week namin yon. Pero dahil nangako na kami sa Diyos, uunahin ng Panginoon, makikipag-usap kami sa teacher namin. By the grace of God, alam niyo po, dahil inuna ang Diyos, all these things shall be added. Number 1, pumayag ang teachers. Number 2, yung nagsabi sa akin, Pastor, we will shoulder half of the fare, biglang nagsabi, Pastor, kami nang bahala, fully covered. Kaya po sa eroplano, wala na silang binayaran. All these things shall be added. Bakit? Seek ye first the kingdom of God. Kung wala kang ganyang mindset, wala kang all these things shall be added later. Pero kung may mindset ka ngayon na seek ye first, may all these things shall be added ka later. Listen, sigurado ang pangako. Alam mo ang hindi sigurado? Yung commitment mo. Ulitin ko. Yung pangako, sigurado. Alam mo ang hindi sigurado? Yung commitment mo. Kasi sa linggo, pupunta yung barkada mo. Pre, punta tayo sa dagat. Linggo, imbes na nag-church ka, sumama ka sa kanila. Walang sigurado yung commitment mo. Sana ngayong gabi, sabi mo, Lord, sure ko to. Sisiguraduhin ko ito. Iko-commit ko ito. Uunahin lagi kita. Young people, listen. Later, now.
If you want a blessing later, now plant. Ngayon, what do you do? Prepare. At ngayon, prioritize. Gawin nyo yan, simple yan. Number 4, last. Last na to, last na. Sabi mo sa katabi mo, last na daw, last na. Okay. Number 4, participate now. Participate now. Huwag mong sasabihin, tsaka lang ako mag-i-involve sa church. Later, pag nag-graduate na ako, huwag. Dapat now na. Sabi mo sa katabi mo, Brad, now na. Participate now. Ang ibig sabihin ng participate, listen to me, get involved in your church. Get involved in your church. Involved ka sa maraming mga activities. Get involved in the right place. Involved ka sa church. Participate now. May soul winning ministry kayo. Participate. Meron kayong discipleship program. Participate. Hindi yung pupunta ka sa church, wala kang gana. Passive. Matamlay. Walang kabuhay-buhay. Pero pag nag-basketball, grabe, tumatumbling pa. Pagdating sa extracurricular activities sa school, ayaw pa huli. Bakit kung sa church, magpapataas ang kamay ang pastor, sino ang sasama sa camp? Nagdadalawang isip pa. Listen, participate now. Huwag mong sasabihin later. Pag may time ako, baka hindi mo na maabutan yung later kasi wala ka ng time, patay ka na nun. Now, I will close. Siguro naman, sa 4 na yon, hindi pwedeng walang nag-sink in sa'yo ngayong gabi. Hello? Ulitin ko lang po yung introduction ko kanina. Hindi forever young people ka. Sa gusto mo at sa hindi, magiging adult ka. At ang pagiging young people ay blessing kung alam mo ang gagawin mo. In the same way, ang cellphone, blessing kung alam mo ang gagawin mo. Pero pag ginuha mo yung cellphone, ginamit mong chopping board. Okay? Ginamit mong chopping board, halimbawa yung cellphone. Kumuha ka ng karne, nilagay mo dyan. Kumuha ka ng kutsilyo, tinaga mong ganyan. Anong ginawa mo? Sinayang mo yung value, sinira mo pa. Kaya young people, kung hindi mo alam ang gagawin mo ngayon, sinasayang mo yung young people years mo at malamang sa malamang, sinisira mo na ang buhay mo na hindi mo alam. Kaya sana ngayong gabi, etong 4 na aking ibinahagi sa inyo, gagawin mo na to mula ngayon. Anong gagawin mo? I will plant now. I will prepare now. Number 3, I will, ano yung number 3 natin? And number 4, I will participate now. Yan ang gagawin mo. Anong desisyon mo ngayong gabi? Gagawin mo o hindi? Gagawin o hindi? Sino magsasabi, yes? Shout the word yes if you do. Yung malakas, malakas, go! Grabe. Alam nyo, 15 years from now, ang iba sa inyo, pastors na. Pero hindi kayo mga ordinaryong pastor, di kalidad na pastor. Bakit? Naghanda. 15 years from now, may mga abogado na sa inyo. 15 years from now, may mga doktor na sa inyo. May mga negosyante na, pero hindi kayo ordinaryo lang.
mga matitindi, dakila. Bakit? Dahil naghanda ng maayos. Prepare, plant, participate, plant now. And all of God's people say, tumayo tayong lahat please. Let's all stand. Every head be bowed, every eye be closed. The choral will come and sing, kailan pa. At habang kanilang kakantahin ito, katulad ng aking sinabi, uulitin ko na naman. 10 years from now, hindi ka na young people. At pagdating ng 10 years from now na yan, kumusta ang buhay mo? Ikaw ba'y magsasabi, I rejoice because I planted, I prepared, I prioritized, and I participated. Or 10 years from now, sasabihin mo, sayang, di ako nakinig. Sayang, hindi ko ginawa yung dapat kong gawin. Pinagliban ko, sabi ko, later na. Listen, young people, this is what you need to do now. Sino po sa inyo ang kinausap ng Diyos sa preaching? Taas ang kamay. Pastor, kinausap ako ng Diyos sa preaching. Kahit pa paano na-convict ako. May natutunan ako. Taas ang kamay. Pastor, God, bless my heart sa preaching mo. Oo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, mas maganda pag yan ilapit mo sa Diyos. Hindi ko alam kung anong problema, ano ang sitwasyon ng buhay nyo, but tonight, your future is not determined kung taga Masbate ka, kung taga Bacolod ka, taga Iloilo ka, taga Aklan ka. Hindi yan ang magdedetermine ng future mo. Ang magdedetermine ng future mo is if you plant now, if you prepare now, prioritize now, and if you will participate now. Listen to me. God is waiting for your decision and your commitment. As the choral sing, kailan pa? Let's start with the men. Sa mga lalaki, Panginoon, pag nag-asawa ako, ready ako. Pag naging adult ako, prepared ako. I want my life na maging kagamit-gamit, fruitful. If you're a man, and God spoke to your heart, halika rito sa altar. Men muna, Amen. men. Dito po tayo sa taas. Praise Go the ahead. Lord. Men for men. Mga babae, pagkatapos sa mga lalaki, Men muna, men. man. Oh, sige. Start with the men. What a message this evening. God wants to grow. Let's have a Huwag mo ipo. Baka sabihin mo, Pastor, ayaw ko muna mag-grow, i-postpone ko muna kasi hindi ko maiwanan yung mga pangarap ko sa buhay. Pastor, hindi ko pa kayang iwanan yung bisyo ko kaya ayaw ko muna mag-grow. I-postpone ko muna, Pastor, kasi ayaw ko pa maglingkod kasi marami pa akong agenda sa buhay. But God wants us to grow. Ladies, come on, come. It's your turn. Give your all to Jesus this evening. Allow God to use your life because He wants to use your life. Okay lang, biskan hindi ka ga-amen. Kaysa mag-amen ka, wala ka man commitment. Mas okay na nga, biskan wala ka ga-amen, pero may tutuod ka nga commitment. Talk to God. Seryoso makipagstorya ang Diyos sa imo. Storya ang Diyos seryoso. God wants to use you. Ang tanong, kailan mo ibibigay ang buhay mo't lakas? Folks, listen.
the best time to serve God is now. Habang buhay pa tayo, habang may lakas pa tayo, young people, ibigay natin sa Diyos. Huwag natin hayaan na i-drain yung lakas natin ng kasalanan ng mundong ito. God deserves your life. God deserves your time. And God deserves everything from you. Give your all to Jesus. How blessed you are na nandito ka ngayon. Ibig sabihin, may malaking plano ang Panginoon sa buhay mo. May purpose ang Panginoon sa buhay mo. Dakila namin Diyos. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang mga commitment ng bawat isa. Alam po namin na ang Diablo nakatingin ngayon at hindi po siya masaya. Na marami kang kabataan, marami kang anak na gagamitin sa gawain mo. Father, we just want to serve you. Lord, we just want to honor you sa buhay na ipinahiram mo sa amin. Dakilang Diyos, dalangin namin na kami po ay matagpuan mo na tapat, na naglilingkod sa aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa reminder na dapat wala na kaming aaksayin na panahon. Dahil hindi po namin alam kung buhay pa kami bukas. Pero salamat, Panginoon, na ni-remind mo kami. Pinaunawa niyo po sa amin na kailangan po namin unahin ang paglingkuran kayo. Panginoon, salamat po sa mga commitment ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na hanggang sa pag-uwi namin, dala-dala po namin ito. Satan wants to change our commitment. But Lord, please, we have a great God. Tulungan niyo po kami. Guide us. Guide these wonderful people, O God, na kahit anong mangyari, kahit anong pressure ng sanlibutan, kahit anong hatak ng Diablo, hindi po namin ibibenta yung pananampalataya at conviction namin. Na itong mga tao na nag-commit ngayon, mga kabataan, titindig kami kung anong tama. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain niyo po natitirang service tomorrow and the final challenge this coming Thursday. Patuloy po kayong kumuusap sa aming puso. Patuloy po kayong kumilos sa aming puso po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. And all the people say, Amen. Praise the Lord. Amen and amen. Ushers, let's take our offering tonight. And all the people say, Praise the Lord. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit Pastor Provi ang giniimbita ko? Pag-pray niyo siya na sana gamitin pa siya. We don't compare to others. Dito wala masyadong sumisigaw at tinataas ang Bible, pati mga upuan tinataas. Sigaw lang yan. Ang malaga, nakikinig ka. Salita ng Diyos. What a blessing. Ushers, the whole time. Gagawin natin, dito ulit kayo kakain, dyan, ang mga pastors, doon sa likod. Wala naman tayong program, kaya pag uwi natin, matutulog lang tayo. Okay? So gawin natin ganito.
pagkatapos yung kumain, yung unang nakatapos kumain, sakay agad sa sasakyan. Bukas, ang jeep sang Batad, gagamitin na natin. Yung truck ni Pastor Parilyon, gagasolina din natin. Gagamitin din para mas madali. Para bukas, hindi tayo malate. Amen? O, baka may mga sasakyan pa kayo dyan. Para gamitin para mas mabilis tayo. Alright? Magapangamuyo kita. Amay Diyos kabalaan, salamat kid sa tagumpay. Sa unang gabi pa lamang, Panginoon. What a revival, what a blessing. Salamat sa paggamit mo sa iyong lingkod. Salamat sa response sa iyong mga anak. Pagpalaan niyo po ang aming offering. Pagpalaan niyo po ang aming malikom sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Paki-double time lang ha. Kumahatag ka mo kasi hindi, dasig lang para ang time. Alam mo ilang attendance sa atin ngayon? 721. Palakpak. Angry. Wow. Although nandito yung mga members, pero hindi lahat, walang 100 ang members yata. O, alsa kamay, lahat ng members, adults. Yung iba doon na, iba na tatakwan, okay. O, hindi marami ha. Ibig sabihin, campers ito. Pero hindi ko na binibilang, pinagtanong sa akin, taga Maynila, paso ilang campers yung sabi ko, iwan ko. So, members, salamat. Buwas, balik kayo iba. Pastor, sa last night kami, kay grabe ang trabaho. Pero hindi yan rason. Ang sabi ko sa inyo, kaya sa Sunday magagalit naman ako, dapat lahat ng adult na membro umaattend gabi-gabi. Akala ko, ano na, pakibilis naman, pambira. Andyan pa lang kayo. Bilis. O, ang pagkain, ang in charge, pakipasok na doon. Ushers, pakisabi doon. Wala pala usher dito. Sino nga niya? Lynn, pasok ng pagkain para bilis. Buwas, ang pagpaligo nyo, sorry, may orkestra pala tayo, no? Hindi nyo sinabi kasi. Ang birang oferin, wala pa sa gitna, Akala mo, milyon, Pakibilis, sabi ko, Okay. Bukas, Sir Arvin, speaker natin, Pastor, pasignahin from Estancia, Pastor Uwi Ribaton. Supusubi si Pastor Ribaton ang magpipreach dito. Kaso lang, ginabot dalawang ngipin, nag-ubag. So, Pastor Uwi will be coming from Bacolod. Sino pa? Pastor Ali. And then Pastor Pruvi. Okay? So, maaga kayo para 8 o'clock start ng preaching. Ang mga drivers na ba, ugtas ko permioy. Dapat kung driver ka, ready ka gid. Hindi nga tawgon ka pa para ando na mga campers, ikaw ay nako. Huwag ganon, ha? Huwag ganon. Kahit gumagawa kayo, gawin nyo ng tama. Okay na? Ang bira, ang daming offering ngayon. Lalo na dito, ang bira, Siguro marami kayo tanggap sa eleksyon ay. Bilis. Ang pagkain, yan. Lagay na doon. Ang bira. Alam nyo, sabi ng iba, Pastor, bakit 350 lang ang registration? 2,000 pa yan na registration. Naalala nyo? 300 ang registration natin, 2,000. Tapos may isang gantang bigas. Bakit? Alam nyo, pasalamat ko sa mga members. Lahat ng pagkain ng mga pastor's wives, sila lahat yan. Nagpo-provide. At saka yung ibang kwan, ni-raise natin yan.
bigas, kamatis, sibuyas, langgaw, mantika, asin, itlog. Wow! Oh, thank you, church, ha? Kaya ang registration natin, kahit ganan yan lang, kasi naintindihan ko naman kayo. Okay? Tapos na? Wala pa, grabe. Sana sa Sunday, ganito rin tayo. Ang haba ng offering. Okay? Mga young people lang naman to eh. Again, thank you, Pastor Provia. Thank you again, thank you. Mga pastors, tapos sa closing prayer, dito na sa likod ha. Tagpakidugang lang lamisa kay kagaina, hindi kami mag-igo sa pagkadamo sa pastor's wives. Bukas marami pang darating na pastor's wives. Bira, no? O kaya yung mga college student na wala dito, kung nandito sila, sabi ko sa inyo, parami tayo taon-taon. Next year, sabi ko sa inyo, gagawin natin yung talagang walang pasok talaga lahat. Oo. Kasi yung Holy Week, gusto sa mga pastor, sabi ng mga campers, bitin kasi Wibis, Bernes. God give me the wisdom. Sabi ko, Pastor Provi, ibigay mo sa amin ulit yan. Maliban sa camp, cheerful giving. Pastor, ang daming na-bless sa mga membro. Kaso walang trabaho, walang, anak buhay. Pero kahit na talagang makita mo yung sacrifice nila. Pag may nagtuturo, may natututo. Alright, tindog na ta. Mag-close na kita, way na mo istorya. Kanto na ka mo dahil sa dito para magpila ka mo. Pangabay ko si Pastor. Anong araw na kabilabol ka, Pastor da? Pakidalagan lang hindi lang senior. Si Pastor Luke Redizon, Sang Faith Bible Baptist Church, Brad. Pastor, takbo tayo, pag-pray mo pagkain, pag-pray mo ang ating service bukas. Okay, ayan, Pastor. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, Lord God, we thank you for this wonderful privilege that you've given to us as we bless. We're so blessed about the message. And thank you for this opportunity that you given to us. And also to experience this kind of joy that we have tonight. You may also bless the food that we're about to partake. And you may also bless the service for tomorrow. And all the activities that we're going to do. And all these things, oh God, Lord, that we ask for you. We bring back all the glory and honor to you in Christ's most precious name. Amen and amen. And all the people say, God bless you. And have a good night. Sound check. Ang una, Angry waters all around me, storms trouble my soul. Waves crashing all around me, threatening to sink my boat. But I refuse to be discouraged, gonna keep my eyes on the goal. All of heaven is cheering me on to go on with the song. I'm gonna go on with a song, cause it won't be very long till I get to see the one who saved me.
Gonna work for the Lord to receive my reward, 'cause I know there's a heaven that awaits me. When I fall down in sin, gonna get up again, gonna finish the race set before me. Gonna smile as I press along, going on with the song. Now one day I'll stand in His presence on the other side, face to face with my Jesus. His arms will open wide. He'll say, child, you were faithful even on the raging tide.